Nandito na naman tayo mga boss. Ito mga boss, ito yung gawin nating crown mga boss sa ating hanging cabinet. Ito mga boss, medyo matigas itong kahoy mga boss. Kailangan ng dandahan. Kasi mag-careless tayo mga boss. Wala na tayong iba pang reserbang kahoy mga boss. Merong kahoy, meron pang kahoy dyan, pero kailangan pang mag-cutting kayo at saka maglinis ng kahoy. Ito mga boss, yan ang sa kwan ba mga boss, kunting-kunti na lang matapos na yung crown natin, kailangan ng dandahan para hindi masira mga boss. Katulad nito mga boss, magandang tignan pagka dandahan lang yung pag-router natin, hindi siya merong mga biyak-biyak at saka yung gaspang-gaspang. Ito mga boss, 3 piraso ito mga boss ang gawin nating crown. Ang lapad pala nito mga boss, 3 inches by 3/4, para maganda naman tignan mga boss. Kasi itong hanging cabinet nito mga boss, ang haba niya mga boss, 11 feet. Kailangan ng crown niya mga boss nga medyo malapad para maganda sa tignan. Ito mga boss, primero pa to, first pasada pa to mga boss. Kailangan pa itong 3 pasada para matapos nating ang ating crown mga boss. Ito mga boss, ito yung mahaba mga boss. Ang gawain nating cabinet mga boss, yung sukat niya pala merong 7.5 feet yung isa, din ang isa mga boss 3 feet and a half din. Kasi yung hindi man yan mabuo yung pagbuo natin ng hanging cabinet mga boss, kay 11 feet man yung haba ng plywood, 8 feet lang. Di kailangan putulin. Ito yung diskarte mga boss, kailangan ng putulin natin ng yung cabinet. Hindi po yung sukat ng plywood yung basihan natin 8 feet. Kasi din nagbabase tayo sa kahoy mga boss. Karamihang kahoy nga sa mulabi mga boss, mahirap kang makita ng 8 feet. Ang haba lang ng mulabi mga boss, 6 feet, 7. Yun ang ginagawa natin, 7 feet lang ang haba sa hanging cabinet. Para yung crown natin hindi nakadugtong. Buong 7 feet and a half yung crown. Katulad dito mga boss. Din yung katong dalawang mahaba mga ito mga boss, isang mahaba. Ito hindi mahaba mga boss, dalawa sa isang cabinet ito. Din yung isa yung sa balok sa may corner yung baliko. Ito mga boss, ito na yung ikaduhang pasada mga boss, yung dalawang pagdaan ng router, yung design mga boss. Medyo mahirap mga boss, pero dandahan lang para matapos din sa dandahan nating paggawa. Ito mga boss, kailangan ito mga boss pareha yung lapad ng gawin mong crown, kasi nakadugtong ito mga boss. Pag yung isa malaki, yung isa medyo maliit, makikita yun mga boss, nakadugtong na. Ito mga boss, ito na yung last ng pagdaan natin ng router mga boss. Nasa gitna na yung pagdaan ng router, yung itong molding mga boss. Ito na yung last mga boss. Kita lang yung gumagawa sa style ng ating crown mga boss. Karamihan mga boss, iba-iba yung design. Then sa atin naman boss, iba yung design sa nakikita natin mga boss. Kumbaga mga boss, ikaw lang ang gumagawa ng DIY nito mga boss. Paano mo gawin yung ginagawa mong crown. Hindi kagaya ng iba, may pareha. Sa atin mga boss, nakaiba ito mga boss. Nasa atin lang ito mga boss, yung pag DIY natin, anong maganda.
yan ang kumbaga mga boss yung susundin mo kung anong maganda. Kailangan mga boss tapusin lahat ng molding mga boss, yung may bandang baseboard at saka sa crown, bago natin umpisahan yung cabinet mga boss, yung frame, pagbuo ng frame, para pagkabit natin meron na mga pisa, hindi na tayo diretso na yung pagkabit natin mga boss, hindi na tayo mabagal sa pagkabit na pagbabuo ng hanging cabinet, kasi kumpleto na yung mga parts natin, kakabit na lang. Yan ang mga diskarte mga boss. Pag bumuo ka ng hanging cabinet, kailangan yung mga parts mo naka-standby na bago natin buhuin yung mga frame niya. Kailangan yung mga parts meron na nakatapos na lahat mga boss, para yung paglagay natin diretso na, hindi na tayo gumawa pa ng crown at saka nagbubuo. Kailangan tapos ng mga lahat ng molding at saka crown bago tayo magbumuo ng frame ng hanging cabinet mga boss. Yan lang po ang diskarte mga boss. Paano ito mga boss, makikita nyo mga boss yung pagbubuo nito mga boss. Kailangan long video mga boss, mahabang video para makita yung nag-iisang bumuo ng hanging cabinet.